Ano ito, Isabel? Basahan? Ang tanong ni Doña Serafina ay lumapag sa katahimikan ng salas na parang isang matalim na bubog. Nakatayo ako sa harap niya. Ang aking mga kamay ay bahagyang nanginginig pa matapos iabot ang regalo. Isang puting panyulitong may burda ng maliliit na bulaklak ng sampagita sa gilid. Isang gawaing inabot ng ilang gabing puyat at pagtitiis sa sakit ng mga daliring tinusok ng karayom. Ang nangiti na kanina lamang ay maingat kong isinabit sa aking mga labi ay unti-unting nalaglag, nawalan ng bigat, nawalan ng saysay, nasa ere pa rin ang panyo, hawak ng dalawang daliri ng biyanan ko na para bang ito ang pinakamaruming bagay na napilitan siyang hawakan sa buong buhay niya. Ang mga mata niya, na laging tila ng huhusga, ay sinuri ang bawat tahi na para bang hinahanap ang pinakamaliit na pagkakamali. Sa ilalim ng kanyang tingin, ang regalong inakala kong simbolo ng aking paggalang at pagsisikap na mapalapit sa kanya ay naging isang testamento ng aking kahirapan. Gumuho ang isang bagay sa loob ko, hindi sa paraang maingay, kundi sa isang marahan at nakabibinging pagguho. Ang hangin sa aking baga ay tila naipit at ang init ng kahihiyan ay gumapang mula sa aking dibdib, paakyat sa aking mukha. Sa lahat ng pagsisikap ko, bakit parang wala pa ring halaga? Sa halip na sumagot, yumuko na lamang ako, isang kilos na naging kasanayan na sa loob ng bahay na ito. Ilang oras ang lumipas, ngunit ang lamig ng mga salitang iyon ay nakabuntot pa rin sa akin hanggang sa kusina. Sa ibabaw ng mesa, maingat kong binibilang ang mga baryang inipon ko sa loob ng isang linggo. Bawat piraso ay may tunog na tila kumakalansing sa aking pag-asa. Sapat na ito para sa mga sangkap ng paboritong ulam ni Leandro, bulalo. Umaasa akong ang mainit na sabaw nito ay kayang tunawin kahit paano ang namumuong yelo sa pagitan naming mag-asawa. Sa isang sulok, ang aking 5 taong gulang na si Lucio ay tahimik na nagdodrawing. Ang bawat bahing niya, gaano man kahina, ay parang alarmang gumigising sa takot sa aking puso. Ang kanyang maliit na dibdib ay naglalaman ng isang pusong may butas, isang butas na tanging isang mamahaling operasyon lamang ang makapagtatahi. At ang perang iyon ay isang bundok na hindi ko alam kung paano aakyatin. Ang hapunan ay inihanda ng may pag-iingat. Ang amoy ng nilagang baka ay pumuno sa buong kabahayan, isang amoy ng pag-asang sanay salubungin ng ngiti. Ngunit nang dumating si Leandro, pagod ang nakaukit sa kanyang mukha. Hinalikan niya si Lucio sa noo at tumango lamang sa akin bago umupo. Isinubo niya ang unang kutsara ng sabaw na walang reaksyon. Ang kanyang atensyon ay nasa teleponong hawak niya sa ilalim ng mesa. Paminsan-minsan, isang bahagyang ngiti ang sumisilay sa kanyang mga labi habang nagtatype. Isang nangiting matagal ko nang hindi nakikita na para sa akin. Ang bawat subo ko ng kanin ay tila nagiging bato sa aking lalamunan. Mahal! Sinubukan kong magsalita. Ang boses ko ay halos pabulong. Tumawag kanina ang ospital tungkol sa schedule ni Lucio. Biglang umubo ng bahagya si Lucio at ang lahat ng atensyon ko ay nabaling sa kanya. Hinaplos ko ang kanyang likod. I'm handling it, Isabel. Putol ni Leandro sa akin. Ang kanyang boses ay may bahid ng inis. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Huwag ngayon, pagod ako. Ang mga salitang iyon ay isang pader na muling itinayo sa pagitan namin. Tumahimik na lamang ako. Tinapos namin ang hapunan sa katahimikang mas maingay pa kaysa sa anumang sigawan. Habang nagliligpit ako ng pinagkainan, lumabas si Leandro sa balkonahe upang sagutin ang isang tawag. Dala ang mga plato, dumaan ako malapit sa salaming pinto ng balkonahe. Hindi ko sinasadyang marinig, ngunit ang kanyang boses ay iba. Mas malambing, mas buhay. Ang boses na minahal ko. Don't worry, Rai. Magkikita tayo bukas. I'll handle everything.
sabi niya sa malambing na tunog. Isang saglit na katahimikan. At pagkatapos, ang mga salitang tuluyang pumatay sa anum ang natitirang pag-asa sa loob ko. I miss you too. Ang mga plato sa aking kamay ay biglang bumigat na parang ang buong bigat ng aking kabiguan ay biglang lumipat sa mga ito. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Ang pangalang Rai ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Isang pangalang ngayon ay may kaakibat na lamig at sakit. Siya pala, ang anino sa likod ng mga gabing umuuwi, si Leandrong malamig. Ang dahilan sa likod ng mga ngiting hindi para sa akin. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata, ngunit pinigilan ko ang mga luha. Hindi dito, hindi ngayon. Nanatili akong nakatayo na parang estatwa, nakikinig sa tibok ng sarili kong pusong unti-unting binabasag ng bawat segundong lumilipas. Ang kusinang dati ay kanlungan ko, ang lugar kung saan ibinubuhos ko ang aking pagmamahal sa bawat putahing niluluto, ay biglang naging seldang walang rehas. Bawat sulok nito ay tila nangungutya sa aking katangahan. Pumasok si Leandro mula sa balkonahe. Ang mukha niya ay isang blangkong papel, walang bakas ng kasalanan, walang bahid ng pagsisisi. Hindi niya napansin ang paninigas ng aking katawan o ang namumuong bagyo sa aking mga mata. Dumiretso siya sa ref para kumuha ng tubig. "Pakiligpit na lang niyan, Isabel," sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon na para bang ako ay isa lamang kasambahay. Inaantok na ako. Hindi ako sumagot. Tumangulang ako ng dahan-dahan, isang halos hindi mahahalata na paggalaw. Pinanood ko siyang maglakad paakyat ng hagdan, palayo sa akin, palayo sa pamilyang binuo namin, patungo sa isang mundong hindi ako kasali. Naiwan akong mag-isa sa katahimikan, kasama ang amoy ng bulalong niluto ko para sa kanya. Ang init nito ay hindi na kayang labanan ng ginaw na gumagapang sa aking kaluluwa. Tumingin ako sa aking mga kamay na may kalyo sa paglalabada para makatipid sa kuryente, mga kamay na nag-aalaga sa aming anak, mga kamay na walang pagod na nagsisilbi sa kanya. Sa lahat ng isinakripisyo ko, sa lahat ng pagtitiis. Ganito na lang ba ang kahahantungan ng lahat? Isang tanong ang kumawala sa kaibuturan ng aking puso. Isang tanong na walang boses, ngunit umaling-awngaw sa bawat sulok ng aking pagkatao. Bakit kahit anong punan ko sa kakulangan niya, ang pakiramdam ko ay ako ang nauubos? Kinabukasan, ang pangalang Rai ay isang multo na sumusunod sa bawat hakbang ko sa loob ng pamamahay. Isang multong may mukha ng pagtataksil at boses na ninakaw ang lambing na dapat ay para sa akin. Sinubukan kong iwaksi ang multong iyon sa pamamagitan ng pagiging abala, paglilinis ng bahay, pag-aasikaso kay Lucio. Ngunit ang bigat sa aking dibdib ay hindi nawawala. At sa kalagitnaan ng hapon, ang multo ay nagkatawang tao. Isang mamahaling kotse ang pumarada sa tapat ng aming mansyon. Bumukas ang pinto at mula roon ay lumabas ang isang babaeng tila inukit mula sa isang magasin. Si Rachel Calderon, o Rai, gaya ng tawag sa kanya ni Leandro, ay nakasuot ng isang damit na mas simple ngunit halatang mas mahal pa kaysa sa lahat ng damit ko sa aparador. Ang kanyang bawat kilos ay may dalang kumpiyansa at karangyaan. Tita Serafina. Bati niya ng may ngiting kasing kinang ng kanyang mga alahas. Sinalubong siya ni Doña Serafina ng isang mainit na beso-beso, isang pagtanggap na kailanman ay hindi ko naranasan. "Hija, I'm so glad you came." Masayang wika ng aking biyenan. "Halika, pumasok ka." Naiwan akong nakatayo malapit sa pinto. Suot ang aking luma, ngunit malinis na duster na para bang isa lamang akong utosang nakikichismis. Ang mamahaling pabango ni Rai ay kumalat sa hangin, isang amoy na tila sumasakal sa akin. Noon lamang niya ako napansin. Nginitian niya ako, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata.
Oh, you must be Isabel, the simple but sweet wife. Leandro told me about you. Ang paraan niya ng pagsabi ng salitang simple ay parang isang dagang bakal na humaplos sa aking balat. Tumango lamang ako, hindi mahanap ang aking boses. Dala niya ang mga paper bags mula sa mga kilalang brand. Inabot niya kay Serafina ang isang kahon na naglalaman ng isang scarf na gawa sa purong seda, isang direktang sampal sa panyolitong ibinigay ko kahapon. Pagkatapos ay lumingon siya kay Lucio na nagtatago sa likod ng aking mga binti. "And this must be the little man," sabi niya. Inilabas ang isang malaking robot na dekontrol. "For you, sweetie." Nagliwanag ang mga mata ni Lucio, ngunit nag-aalangan siyang lumapit. Tinapik ko ang kanyang likod bilang hudyat na ayos lang. Habang inaabot ni Lucio ang laruan, ginamit ni Rai ang pagkakataon upang tumabi kay Leandro na kadarating lamang mula sa kanyang study. Ang kamay niya ay dumapo sa braso ng asawa ko, isang kilos na sobrang pamilyar, sobrang natural. "Leo, darling, you look stressed," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala na halatang peke, isang pag-arteng para lamang sa mga manonood. Si Leandro, sa halip na ilayo ang kamay nito, ay tila komportable pa. Marami lang iniisip sa trabaho. Sagot niya, umiiwas ng tingin sa akin. Ang sumunod na oras ay isang pagpapahirap. Nag-usap sila sa salas, sina Leandro, Serafina, at Rai. Tungkol sa mga bagay na hindi ko maintindihan, mga business proposals, mga party na dinaluhan nila, mga pangalan ng mga taong hindi ko kilala. Ako ay isang estranghero sa sarili kong pamamahay, isang palamuti na walang silbi. Napakahalaga talaga na ang isang pamilyang tulad ng sa inyo ay may kahalili na nakakaintindi sa mundo ng negosyo. Tita, narinig kong sabi ni Rai habang nakatingin sa isang mamahaling florera. Someone who can carry the Valmoro name with pride and elegance. Isang balang ligaw na alam kong sa akin ipinapatama. Niyakap ko na lang si Lucio na sa kabila ng pagkakaroon ng bagong laruan ay bumalik sa tabi ko. Kinuha niya ang kamay ko at hinawakan ito ng mahigpit. Sa munting hawak na yon, nakahanap ako ng lakas. Siya ang mundo ko at ipaglalaban ko ang mundong ito. Nang gabing iyon, sa aming kwarto, hinarap ko si Leandro. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mabigat at puno ng mga non-said words. "Sino siya, Leandro?" Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig, ngunit pilit kong pinatatatag. "Sino ba talaga si Rachel sa buhay mo?" Bumuntong hininga siya, isang tunog ng pagkabagot. "Isabel, please. She's an old friend, isang kaibigan ng pamilya." "Kaibigan lang ba talaga?" Giit ko. Ang paraan ng pagtingin niya sa'yo, ang paraan ng paghawak niya sa'yo, hindi iyon kilos ng isang kaibigan lang. Bigla siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa inis, hindi sa guilt. "Ano bang pinalalabas mo? Na may relasyon kami. Huwag ka ngang paranoid, Isabel. You're just being insecure dahil galing ka sa probinsya at hindi ka sanay sa mga ganitong bagay." Ang bawat salita ay isang sampal. Ginamit niya ang pinagmulan ko laban sa akin, ang kahinaan na pilit kong tinatakpan. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa pagdududa. Ito ay isang direktang pagyurak sa aking pagkatao. Hindi na ako nakasagot. Anong sasabihin ko? Na ang insecurity ko ay nag-ugat sa paraan ng pagtrato niya sa akin. Na ang pagiging probinsyana ko ang dahilan kung bakit pakiramdam ko ay kailangan kong laging patunayan ang sarili ko. Iniwan niya akong nakatayo doon. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Ang pag-alis ni Rai kinabukasan ay kasing dramatiko ng kanyang pagdating. Ngunit bago siya sumakay sa kanyang kotse, nang maiwan kaming dalawa sa may pasilyo, ang kanyang matamis na ngiti ay biglang naglaho na parang bula. Hinarap niya ako. Ang kanyang mga mata ay malamig at matalim na parang yelo. "Leandro and I have a history you can never compete with,"
sabi niya sa isang boses na halos pabulong na ngunit puno ng lason. Kaya kong bawiin sa isang pitik lang ang lahat ng inaakala mong sayo. Know your place. Naiwan akong nakatulala. Ang kanyang mga salita ay umuukit sa aking isipan. Ito ay hindi na isang hinala. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nagkunwari akong mahimbing na natutulog nang pumasok si Leandro sa kwarto. Humiga siya sa kama, malayo sa akin. Ang likod niya ay nakaharap sa akin. Isang malinaw na mensahe. Sa dilim, nakita kong umilaw ang kanyang telepono sa bedside table. Isang mensahe ang lumitaw sa screen. Hindi ko sinasadyang basahin, ngunit ang mga salita ay tila tumalon mula sa screen at sinaksak ako ng diretso sa puso. Galing kay Rai. She's weaker than I thought. This will be easy. Ang salitang madali ay naging isang tinik na bumaon sa aking lalamunan sa loob ng ilang araw. Bawat ngiti ni Leandro, kung mayroon man, ay tila may lason. Bawat kilos ni Doña Serafina ay tila isang paghatol. Ang mansyon ng mga Valmoro na minsan kong pinangarap na maging tahanan ay naging isang hawlang dahan-dahang kumikitid. Isang hapon, habang nag-aalis ako ng alikabok sa pasilyo sa ikalawang palapag, narinig ko ang pagtaas ng mga boses mula sa study ni Doña Serafina. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Boses ni Rai at ng aking biyenan. Hindi ako papayag sa gusto mo, Rachel. Narinig kong sigaw ni Serafina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang testamento ay mananatili. May karapatan ng apo ko sa yaman ng pamilyang ito. Apo o ang bastardo ng babaeng iyon na nagpapanggap na Valmoro? Sagot ni Rai. Ang kanyang mga salita ay puno ng kamandag. Tita, ginagamit lang kayo. Pera lang ang habol nila. Lumayas ka. Bago pa kita makalimutang pamangkin ka ng yumaong asawa ko. Hindi ko kailanman itatakwil ang apo ko. Napaatras ako. Ang puso ko ay kumakarera. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang munting sinag ng pag-asa. Sa kabila ng lahat, ipinaglalaban pa rin pala ni Serafina ang karapatan ni Lucio. Ang sinag ng pag-asang iyon ay agad ding nilamon ng kadiliman. Ang langit sa labas ay biglang nagdilim na para bang nakikisimpatiya. Kaya sa namumuong unos sa loob ng bahay, ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas, hinahampas ang mga bintana. Nagsimulang pumatak ang ulan. Una ay mahina, pagkatapos ay isang buhos na tila katapusan na ng mundo. Bumaba ako sa kusina para ihanda ang gatas ni Lucio. Ang mga ilaw ay nagsimulang kumurap-kurap, nagbabanta ng pagkawala. Sa bawat pagkidlat, ang anino ng mga kasangkapan ay tila nagiging mga halimaw. At sa gitna ng ugong ng hangin at lagaslas ng ulan, isang tunog ang pumunit sa lahat ng ingay, isang nakabibinging sigaw. Sinundan iyon ng isang malakas at nakakayanig na kalabog na umalog sa sahig na kinatatayuan ko. Nabitawan ko ang baso. Nabuhos ang gatas sa sahig, puti na parang dugo ng isang inosente. Tumakbo ako palabas ng kusina. Ang aking puso ay dumadagundong sa aking dibdib. At doon, sa paanan ng engrandeng hagdanan, nakita ko siya. Si Doña Serafina, nakahandusay, ang kanyang katawan ay nasa isang anggulong hindi natural. Walang galaw. Ang aking mga mata ay dahan-dahang umakyat sa itaas ng hagdanan. At doon, nakatayo si Rai. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagkagulat at takot. Dahan-dahan, itinaas niya ang isang nanginginig na kamay at itinuro ako. Ikaw! Humihikbi niyang sabi. Itinulak mo siya. Hindi! Hindi ko ginawa yan. Sigaw ko. Ang aking boses ay basag. Tumatakbo akong lumapit sa walang malay na katawan ni Serafina. Ang aking isip ay ayaw tanggapin ang nakikita. Tulong! Tumawag kayo ng tulong! Sa gitna ng aking pagpapanik, bumaba si Rai. Umiiyak. Nakita ko. Nag-aaway kayo tungkol sa pera.
para sa anak mo. Tinulak mo siya. Habang nakaluhod ako at sinusubukang gisingin si Serafina, hindi ko napansin ang mabilis na pagdampot ni Rai sa isang piraso ng telang na punit mula sa laylayan ng aking duster na sumabit sa isang pako kanina. Sa isang mabilis na kilos, habang nagkukunwaring inaayos ang ulo ni Serafina, palihim niyang inilagay ang kapirasong tela sa nakakuyom na palad ng matanda. Kasabay ng pagdating ng mga katulong, ang pagbukas ng pinto. Si Leandro. Ang itsura niya ay nagbago mula sa pagkalito, sa pagkagulat, hanggang sa purong lagim nang makita ang kanyang ina. Agad na tumakbo si Rai patungo sa kanya at yumakap, humahagulhol. Leandro, si Isabel, itinulak niya si Mama. Sumbong ng demonyo, ang kanyang mga luha ay umaagos na parang isang ilog ng kasinungalingan. Nag-away sila dahil hindi ibinigay ni tita ang perang hinihingi niya para sa operasyon ni Lucio. Hindi totoo yan. Sigaw ko tumatayo. Leandro, maniwala ka sa akin. Ngunit ang mga mata ni Leandro ay hindi nakatingin sa akin. Nakatingin siya sa piraso ng tela sa kamay ng kanyang ina na ngayon ay hawak na ng isang katulong. Ang kulay, ang disenyo, kapareho ng suot kong duster. Ang mundo ko ay gumuho sa isang iglap. Ang pagmamahal sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas masakit pa kaysa sa galit. Isang malamig na pagkamuhi. Tiningnan niya ako na para bang ako ang pinakamasamang nilalang sa balat ng lupa. Leandro! Pagmamakaawa ko, ang mga luha ay bumabaha na sa aking muka. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Ngunit sa halip na isang yakap, isang utos ang kanyang sinabi sa mga gwardiya. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng bumubuhos na ulan sa labas. Ilabas niyo siya sa bahay ko. Iyon na. Ang hatol. Walang paglilitis. Walang tanong. Dumating ang mga pulis na kasama si Attorney Cruz na tila nagkataon lang na nasa lugar. Ang bawat kilos ay tila isang perpektong isinadulang palabas. Ang mga paliwanag ko ay nalunod sa mga hikbi ni Rai at sa matigas na katahimikan ni Leandro. Naramdaman ko ang malamig na metal ng posas sa aking mga pulso. Habang kinakaladkad nila ako palabas, sa gitna ng malakas na ulan, ang huling nakita ko ay ang isang maliit na mukha sa bintana sa ikalawang palapag. Ang mukha ng aking anak, si Lucio, umiiyak. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa salamin na para bang sinusubukang abutin ang inang inaagaw mula sa kanya. Ang imaheng iyon ang bumaon sa aking puso habang isinasakay ako sa police car. Ako ay nag-iisa, isinadlak sa isang krimeng hindi ko ginawa at ipinagkanulo ng lalaking pinangakuan kong mamahalin habang buhay. Ang police car ay isang ataul na bakal na mabilis na naglalakbay patungo sa aking libingan. Bawat patak ng ulan na humahampas sa bintana ay tila isang batong ibinabato sa akin ng mundong humahatol. Ang lamig ng posas sa aking pulso ay gumagapang, nanunuot hanggang sa aking kaluluwa. Wala akong ibang makita kundi ang umiiyak na mukha ni Lucio. Isang imaheng paulit-ulit na sinasaksak ang aking puso. Ang presinto ay amoy alikabok, pinaghalong pawis, at kawalan ng pag-asa. Dinala nila ako sa isang seldang bakal na malamig at madilim. Ang tanging kasama ko ay isang sementadong upuan at ang mga anino sa dingding na tila nangungutya sa aking sinapit. Umupo ako roon, niyakap ang aking sarili. Sinusubukang hanapin ang init na matagal nang ninakaw sa akin. Ilang oras ang lumipas, o baka minuto lang. Ang oras ay nawalan ng saysay sa loob ng 4 na sulok na yon. Ang bawat tunog mula sa labas, ang mga yabag, ang mga bulungan, ay nagdudulot ng kaba sa aking dibdib. Hanggang sa narinig ko ang isang pamilyar na boses. Si Leandro. Tumayo ako. Ang puso ko'y biglang nabuhayan ng isang hiblang pag-asa. Nandito siya. Siguro'y kumalma na siya
Siguro'y napagtanto niyang hindi ko kayang gawin ang ibinibintang nila. Ngunit nang humarap siya sa akin mula sa labas ng rehas, ang kanyang mga mata ay mas malamig pa kaysa sa bakal na naghihiwalay sa amin. Walang bakas ng pagmamahal, walang kahit katiting na awa. "Pinadalhan kita ng abogado," sabi niya. Ang kanyang boses ay papatag at walang emosyon. Hindi iyon si Attorney Cruz, isang abogado na hindi ko kilala. Para ayusin ang lahat. "Leandro?" Nagsimula ako. Ang boses ko ay basag. "Salamat. Alam kong para ayusin ang annulment." Pagputol niya sa akin, inilapag niya ang isang folder sa maliit na mesang para sa mga bisita. "Pirmahan mo yan, Isabel." Natigilan ako. Annulment. Ang salitang yon ay isang bombang sumabog sa harap ko. Winasak ang lahat ng natitirang piraso ng aking pagkatao. Ano? Pero bakit? Walang katotohanan ang lahat ng ito. Pagmamakaawa ko, lumapit sa rehas. "Leandro, hindi ko itinulak ang mama mo. Alam mo yan. Kilala mo ako." "Ang kilala ko ay ang babaeng desperado para sa pera." Sagot niya. Ang kanyang mga salita ay kasing talim ng kutsilyo. Ang babaeng kayang gawin ang lahat para sa operasyon ng anak niya. Gumuho ang mundo ko. Ginamit niya ang pagmamahal ko sa aming anak bilang sandata laban sa akin. Ang anak natin, Leandro, ang operasyon niya, paano na? Tanong ko. Ang aking boses ay halos hindi na marinig dahil sa paghikbi. "Kaya nga pirmahan mo na," sabi niya. Itinulak ang folder palapit sa rehas. "Kapag pumirma ka at tinapos na natin, tunang tahimik, ako na ang bahala sa lahat ng gastusin ni Lucio. Hindi ko siya pababayaan. Pero kapag nagmatigas ka, kapag gumawa ka ng eskandalo, wala kang aasahan sa akin. Manigas ka dito mag-isa." Ito ay hindi isang pakiusap. Ito ay isang blackmail, isang sentensya. Pinipili niya ako, ang kalayaan at pagiging asawa niya, o ang buhay ng aming anak. Iniwan niya ang folder at isang ballpen doon. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang niya ay isang martilyong ipinupukpok sa huling pako ng aming kabaong. Naiwan akong nakaluhod sa maruming semento, humahagulhol. Ang aking mga kamay ay nakakapit sa rehas. Ang sakit. Ang sakit ay hindi mailarawan. Mas masakit pa sa kamatayan. Nang dumating ang bantay para sa kanyang rounds, nakita niya akong wala pa ring imik, nakatingin lang sa folder. Maya-maya, isang matandang babae ang lumapit. Dala ang isang maliit na bayong. Si Mila, ang dati nilang kasambahay na tinanggal ni Rai. "Isabel, iha." Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Inabot niya sa akin ang isang supot ng mainit na pandesal at isang bote ng tubig sa pamamagitan ng rehas. "Kumain ka muna." Umiling ako. "Wala na po akong gana, manang." "Kailangan mong magpakatatag," giit niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. "Para kay Lucio." Ang pangalan ng anak ko ang nagbigay sa akin ng kaunting lakas. Kinuha ko ang pagkain. Habang ginagawa ko yon, palihim na may idinulas si Mila sa aking palad. Isang kuyumos na panyo. "Itago mo yan," bulong niya. "Nalaglag yan malapit sa hagdan ng gabing yon. Hindi yan sayo. At hindi rin kay senyora." Bago pa ako makapagtanong, mabilis na siyang umalis. Nanginginig ang mga kamay ko habang dahan-dahan kong binuksan ang panyo sa isang sulok kung saan hindi ako makikita ng bantay. Sa loob nito, isang maliit at kumikinang na bagay, isang gintong butones, isang cufflink na may nakaukit na inisyal S.C. Silvano Cruz. Hindi ito patunay na siya ang pumatay, ngunit ito ay patunay na siya ay naroroon. Isang butil ng katotohanan sa isang karagatan ng kasinungalingan. Hinawakan ko ang butones nang mahigpit sa aking palad. Ang metal ay malamig. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon,
Mula nang magsimula ang bangungot na ito, nakaramdam ako ng kaunting init. Hindi ito pag-asa. Hindi pa. Ito ay isang bagay na mas primal, isang ningas. Sa gitna ng pinakamadilim na gabi ng aking buhay, isang maliit na butones ang naging buwan. Ang annulment papers ay isang ahas na nakapulupot sa ibabaw ng sementadong tulugan. Ang bawat letra sa itim na tinta ay isang patak ng kamandag. Sa loob ng 2 araw, hindi ko yon ginalaw. Ngunit ang presensya nito ay sapat na para lasunin ng hangin, para gawing mas mabigat ang bawat paghinga. Ang isip ko ay isang battlefield. Sa isang panig, ang imahe ni Lucio, ang kanyang hirap sa paghinga, ang pangangailangan niya sa operasyon. Pirmahan mo na. Sigaw ng isang boses sa utak ko. Para sa anak mo. Isakripisyo mo ang iyong pride, ang iyong pangalan. Para sa buhay niya. Ito ang utos ng isang ina. Sa kabilang panig, ang bigat ng butones sa aking palad. Ang alaala ng pagtataksil sa mga mata ni Leandro. Ang tawa ni Ray. Ang sigaw ni Doña Serafina. Labanan mo. Bulong naman ang puso ko. Kung yuyuko ka ngayon, habang buhay kang magiging alipin ng kanilang kasinungalingan. Anong klaseng kinabukasan ang maibibigay mo sa anak mo kung ang kanyang ina ay isang duwag na isinuko ang katotohanan? Ang pagtatalong yon ay walang katapusan. Sa araw, tulala ako. Sa gabi, ang mga luha ko ay tahimik na dumadaloy, mga saksing pipi sa aking paghihirap. Sa 3 araw, isang gwardiya ang kumalampag sa rehas. Montoya, may bisita ka. Inaasahan kong isa na namang abogado ni Leandro, ngunit ang mukhang sumalubong sa akin ay ang mukhang nagbigay buhay sa akin. Ang aking ina. Si inay ay naglakbay mag-isa mula sa Batangas, dala ang isang bayong na naglalaman ng amoy ng aming tahanan. Ang kanyang mga mata, na salamin ng sarili kong mga mata, ay puno ng sakit nang makita ako sa ganitong kalagayan. Ngunit walang paghuhusga, tanging pagmamahal. Nag-usap kami sa pamamagitan ng rehas. Ikinuwento niya ang mga simpleng bagay, ang alon sa dalampasigan, ang bagong tuta ng aming kapitbahay. Hindi niya ako tinanong kung ginawa ko ba yon. Hindi niya kailangan. Sa kanyang mga mata, ako pa rin ang kanyang Isabel. Nagdala ako ng adobo, paborito mo. Sabi niya, inaabot sa gwardiya ang isang baunan. Kainin mo, anak. Huwag mong pabayaan ang iyong sarili. Inay, ang tanging nasabi ko, ang aking lalamunan ay barado ng mga luhang hindi ko mapakawalan. Hinawakan niya ang aking mga daliri sa pamamagitan ng rehas. Ang kanyang palad ay magaspang, puno ng kalyo. Mula sa dekada ng pagtatrabaho, ngunit iyon ang pinakamalambot na bagay na naramdaman ko sa loob ng mahabang panahon. Isabel, anak, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit matatag. Tandaan mo, ang pagyuko ay hindi laging tanda ng pagkatalo. Minsan, pagkuha lang ito ng buwelo para sa mas mataas na pagtalon. Ang mga salitang yon ay tumagos sa aking puso. Simple, galing sa probinsya. Ngunit puno ng karunungang hindi matututunan sa mga mansyon o sa mga mamahaling libro. Nang umalis si inay, naiwan ang amoy ng kanyang adobo at ang lakas ng kanyang mga salita. Kinain ko ang pagkain at sa bawat subo, tila may enerhiyang bumabalik sa aking nanlalamig na katawan. Hindi lang ito pagkain, ito ay pagmamahal. Ito ay paalala kung saan ako nanggaling, sa isang lahi ng mga taong hindi sumusuko sa anumang unos. Sa gabing iyon, kinuha ko ang folder, kinuha ko ang ballpen, ngunit sa halip na pirmahan ang mga papel, pinunit ko ang isang maliit na bahagi mula sa blangkong pahina sa likod. Gamit ang ballpen, nanginginig kong isinulat ang ilang mga salita. Kinabukasan, tiniyempuhan ko ang isang babaeng pulis na mukhang mabait. Si P.O. Isa Reyes. Gabi-gabi, nakikita ko siyang tumitingin sa larawan ng kanyang maliit na anak sa kanyang telepono.
Ma'am, tawag ko sa kanya nang mahina nang mapadaan siya sa aking selda. Pakiusap po. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang muka ay may halong awa at pag-iingat. Inabot ko sa kanya ang isang piraso ng adobong itinira ko, maingat na binalot sa panyo. Galing pa po yan sa Batangas, luto ng nanay ko. At kasama noon ang maliit na piraso ng papel. Kung may puso po kayo ng isang ina, pakiusap, ibigay niyo lang po itong sulat na to sa address na nakasulat. Wala na po akong ibang malalapitan. Tiningnan ni Pio Isareyes ang sulat. Pagkatapos ay sa aking mga matang nagmamakaawa. Nakita niya ang desperasyon, ang katapatan. Walang salitang namutawi sa kanya, ngunit kinuha niya ang papel at ang pagkain at tumango ng isang beses bago mabilis na umalis. Sa loob ng opisina ng isa sa pinakakilalang human rights lawyers sa Maynila, isang babaeng nasa edad 50 na may buhok na may mga hibla ng uban at mga matang nakakita na ng lahat ang nagbabasa ng isang email mula sa kanyang sekretarya. Siya si Attorney Lorna Magsaysay. Ma'am, may nagpadala po nito. Isang pulis daw po ang nag-abot sa lobby, sabi ng sekretarya. Ang subject ng email ay, mensahe mula sa isang preso. Binuksan ni attorney, magsaysay ang attachment. Isang litrato ng isang punit na papel. Ang sulat kamay ay magulo. Nanginginig, ngunit nababasa. Attorney Magsaysay. Ako po si Isabel Montoya. Nakakulong para sa krimeng hindi ko ginawa. Ipinagkanulo ng sarili kong asawa. Wala po akong pera, pero hawak ko po ang isang butones na may inisyal na SC. Pakiusap, tulungan niyo po ang isang ina na lumalaban para sa kanyang anak. Isinara ni Attorney Magsaysay ang email. Sumandal siya sa kanyang upuan. Ang kanyang mga daliri ay magkasalikop sa ilalim ng kanyang baba. Tinitigan niya ang skyline ng Maynila mula sa kanyang bintana. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, kinuha niya ang intercom. Helen, i-cancel mo lahat ng appointments ko bukas ng umaga. Utos niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang desisyon. Pupunta ako sa city jail. Ang silid-bisita ng kulungan ay isang maliit na kwadradong walang bintana, dinisenyo para iparamdam sa'yo na wala kang kawala. Isang mesang bakal at 2 upuan ang tanging laman nito. Nang buksan ng gwardiya ang pinto para sa akin, nakaupo na roon ang isang babae. Hindi siya ang inasahan ko. Si Attorney Lorna Magsaysay ay hindi matangkad, hindi nakakatakot sa unang tingin. Ngunit may bigat sa kanyang presensya, isang klase ng kapangyarihan na hindi nanggagaling sa yaman o posisyon, kundi sa karunungan at karanasan. Ang kanyang mga mata, sa likod ng simpleng salamin, ay tila kayang basahin hindi lang ang isip mo, kundi pati ang mga sugat na pilit mong itinatago. Umupo ako sa tapat niya. Ang aking mga kamay na nakaposa sa harapan ay nakapatong sa malamig na mesa. Hindi siya nagsalita agad. Pinagmasdan niya lang ako, mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang bawat gasgas at pasa sa aking kaluluwa. Ang katahimikan ay mabigat, ngunit sa unang pagkakataon, hindi ito nakakatakot. Ito ay isang katahimikang naghihintay. Sino si SC? Tanong niya sa wakas. Ang kanyang boses ay kalmado, direkta, at walang bahid ng awa. Humugot ako ng malalim na hininga. Si Attorney Silvano Cruz po, ang abogado ng pamilya Valmoro. Nasaan ang butones? Maingat kong kinuha mula sa tupi ng aking damit preso ang maliit na bagay na naging anting-anting ko. Ipinatong ko ito sa mesa. Kinuha niya ito gamit ang isang panyo, sinuri ng mabuti sa ilalim ng liwanag ng nag-iisang bumbilya. Circumstantial, sabi niya, ibinabalik ito sa panyo. It proves he was there, but not that he did anything. Sa isang korte, madali itong i-dismiss. Ang kaunting pag-asang nag-aalab sa aking dibdib
ay biglang nanlamig. Ngayon, sabi niya, itinuon ang kanyang matatalim na mata sa akin. Gusto kong marinig ang lahat, mula sa simula. At ayoko ng luha, Isabel. Gusto ko ng katotohanan. At nagsimula akong magsalita. Isinalaysay ko ang lahat. Ang pagdating ko sa mansyon, ang pakikitungo ni Doña Serafina, ang pagbabalik ni Ray, ang panlalamig ni Leandro. Ikinuwento ko ang gabi ng bagyo, ang sigawan na narinig ko, ang pagbagsak ni Serafina, ang pagturo sa akin ni Ray. Ikinuwento ko ang blackmail ni Leandro sa loob mismo ng kulungan. Habang nagsasalita ako, hindi niya ako pinutol. Nakikinig lang siya. Ang kanyang mukha ay hindi nagbabago, na parang isang manggagamot na sinusuri ang isang malubhang sugat. Nang matapos ako, ang aking lalamunan ay tuyo at ang aking mga mata ay nagiinit, ngunit wala ni isang luhang pumatak. Sinunod ko ang utos niya. Tumango siya ng dahan-dahan. Ang asawa mo ay isang duwag, ang kalaban mo ay isang ahas, at ang batas ay madalas pumanig sa may pera. Wala na po bang pag-asa? Tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig na. Sumandal si Attorney Magsaysay sa kanyang upuan. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata. Hindi awa, kundi isang ningas ng galit na pamilyar. Isang galit na matagal ko nang kinikimkim. May pag-asa kung handa kang lumaban, sabi niya. Hindi lang sa korte, kundi pati sa sarili mo. Kakampi mo ako, Isabel, pro bono, walang bayad. Pero may isang kondisyon. Kahit ano po, mabilis kong sagot. Mula sa araw na ito, hindi ka na biktima. Ikaw ay isang mandirigma. Hindi ka na iiyak dahil sa sakit. Iiyak ka dahil sa galit. Hindi ka na magmamakaawa. Hihingi ka ng hustisya. Maliwanag. Tumingin ako sa aking mga kamay na nakakadena. Naalala ko ang mukha ni Lucio. Naalala ko ang pang-aalipusta sa akin ni Ray. Ang lamig sa mga mata ni Leandro. Isang bagong lakas ang gumapang sa aking mga ugat. Itinutulak palayo ang takot at desperasyon. Tumingala ako at sinalubong ang kanyang tingin. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ang aking boses ay hindi nanginginig. Ito ay buo. Ito ay matatag. Opo, maliwanag po. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Attorney Magsaysay. Isang nangiti na hindi malambing, kundi matapang. Isang ngiti ng isang general na nakahanap ng isang sundalong handang sumabak sa gyera. Mabuti, sabi niya, tumatayo. Dahil ang unang bala natin ay papakawalan na natin ngayon. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nag-dial siya ng numero. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang marangyang opisina, nagtatawanan sina Leandro at Ray habang tinitingnan ang mga blueprints para sa isang bagong rest house. Biglang tumunog ang telepono ni Leandro. "Hello!" Sagot niya. Ang boses sa kabilang linya ay kalmado, professional, ngunit may bigat na parang bakal. "Mr. Leandro Valmoro, this is Attorney Lorna Magsaysay. I am officially representing your wife, Isabel Montoya. I suggest you and Miss Calderon get a very, very good lawyer. See you in court." Nabitawan ni Leandro ang kanyang telepono. Ang tawa ni Ray ay namatay sa kanyang lalamunan. Ang kanilang mundo ng kasinungalingan ay biglang nayanig. Ang madaling plano nila ay hindi na pala ganoon kadali. Ang pangalang Lorna Magsaysay ay isang bombang sumabog sa marangyang opisina ni Leandro. Ang mga blueprints na kanina lang ay puno ng mga pangarap, ay naging mga piraso ng basurang papel. Lorna Magsaysay, paulit-ulit na binigkas ni Leandro ang pangalan na para bang isang sumpa. Ang kulay ng kanyang mukha ay nawala na, parang hinigop ng takot. Kilala siya sa buong bansa, Ray. Hindi siya natatalo. Anong gagawin natin? Hinablot ni Ray ang telepono mula sa sahig. Ang kanyang pagkagulat ay mabilis na napalitan ng nag-aapoy na galit. Ang kanyang mga kuko
ay bumaon sa braso ni Leandro. "Tumayo ka nga dyan, Leandro!" Singal niya. Ang kanyang boses ay puno ng bagsik. "Huwag kang umarte na parang bata. Ito ba ang lalaking mangangalaga sa pamilya Balmoro? Isang duwag. Pero hindi mo naiintindihan. Ako pa ba ang hindi nakakaintindi?" Putol ni Ray. Kasalanan ito ng Isabel na yan. Matapos siyang palayasin, may gana pa siyang gumawa ng gulo. Siya ang sumisira sa atin. Ang kanyang mga salita ay epektibong naglipat ng sisi. Ginising ang galit sa loob ni Leandro at itinaboy ang takot. "Tama ka," sabi ni Leandro. Ang kanyang mga kamao ay kumuyom. Hindi siya pwedeng manalo. "Hindi talaga," sabi ni Ray. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang isip ay gumagana na parang isang makina ng digmaan. At sisiguraduhin nating hindi na siya makakatayo pa. Kailangan nating saktan siya kung saan siya pinakamahina. Ang mga mata nila ay nagtagpo at sa isang iglap, alam na ni Leandro kung ano ang ibig sabihin ni Ray, ang kanilang pinakamalakas na sandata, ang nag-iisang kahinaan ni Isabel, ang kanilang anak. Samantala, sa kulungan, isang bagong umaga ang sumikat. Sa unang pagkakataon, ang sinag ng araw na tumatagos sa maliit na bintana ng selda ay hindi na tila nangungutya. Tila ito isang pangako. Muling dumating si Attorney Magsaysay. Ngayong araw ang dala niya ay isang legal pad at isang determinadong ekspresyon. "Nag-file na ako ng motion to bail," sabi niya pagkaupo. "Maliit ang tsansa na aprubahan agad, pero kailangan nating simulan ang proseso. Habang hinihintay yon, may trabaho ka." Tumingin ako sa kanya handa. "Ang butones ay isang pinto, Isabel," paliwanag niya. "Pero kailangan pa nating hanapin ang susi para buksan ito. Ang susi ay nasa mga detalye. Kailangan mong alalahanin ang lahat. Bawat usapan ni Ray at Attorney Cruz na narinig mo. Kahit gaano kasimple. Bawat dokumentong nakita mong pinapipirmahan sa'yo ni Leandro. Bawat pag-alis nilang magkasama. Isulat mo lahat." Ibinigay niya sa akin ang isang notebook at ballpen na may permiso mula sa warden. "Ang isip mo ang ating pinakamalakas na ebidensya sa ngayon. Gamitin mo yan." Sa unang pagkakataon, naramdaman kong ako ay bahagi ng laban. Hindi lang isang piraso sa laro na ginagalaw-galaw. Habang nakaupo ako roon, sinimulan kong isulat ang lahat. Ang bawat alaala ay isang sinulid. At dahan-dahan, sa tulong ng aking abogada, bubuuin namin ang isang sapot na huhuli sa mga gagamba. Habang nagsusulat, hindi ko na malayang isinusulat ko pala ng paulit-ulit sa isang gilid ng papel ang pangalan ng aking anak. Lucho, 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 ang aking mantra, ang aking lakas. Masaya na sana ang takbo ng araw. Ngunit bago umalis, si Attorney Magsaysay, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang kalmadong kumpiyansa ay biglang napalitan ng isang seryosong pag-aalala. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa screen at ang kanyang mga mata ay puno ng balitang ayaw kong marinig. "Isabel," sabi niya, ang kanyang boses ay maingat. "Gumanti sila." Nanigas ako. Ano pong ginawa nila? Humugot siya ng malalim na hininga. Ginamit ni Attorney Cruz ang kanyang impluwensya sa ospital. Ipinahinto nila ang lahat ng pondong nakalaan para sa operasyon ni Lucho, gamit ang kaso mo bilang dahilan. Sinabi nilang under investigation ang lahat ng assets ng pamilya. Ang ballpen ay nalaglag mula sa aking mga daliri. Ang tunog ng pagbagsak nito sa semento ay parang putok ng baril sa katahimikan. At pagpapatuloy ni Attorney Magsaysay, tila nag-aalangang sabihin ang kasunod. Nag-file si Leandro ng sole custody petition para kay Lucho. Isang urgent motion base sa iyong criminal charges
at mental instability. Ang hangin ay ninakaw mula sa aking mga baga. Ang bawat salita ay isang suntok direkta sa aking sikmura, mas masakit kaysa sa anumang pisikal na pananakit. Ito na nga, ang pinakamasama kong kinatatakutan. Hindi lang nila ako ikinulong, hindi lang nila ako winasak. Ngayon, inaagaw na nila ang nag-iisang dahilan kung bakit ako patuloy na humihinga. Ang pader ng katatagan na itinayo namin ni Attorney Magsaysay ay biglang gumuho. Ang mandirigma ay muling naging isang inang nasasaktan. Ang galit ay napalitan ng purong, walang hanggang takot. Hindi, pabulong kong sabi. Ang aking mga kamay ay nanginginig nang hindi mapigilan. Hindi nila pwedeng gawin yan. Anak ko, ang anak ko. Yumuko ako. Ang aking noo ay sumubsob sa malamig na mesang bakal. Ang mga luha na ipinangako kong hindi napapatak ay nagunahan sa pagbagsak, mainit at puno ng pait. Hindi na ito iyak ng galit. Ito ang iyak ng isang inang inaagawan ng kanyang anak. Ang pinakamasakit na uri ng pagtangis. Attorney Magsaysay, pakiusap. Sabi ko sa gitna ng aking mga hikbi. Bawiin niyo na lang po ang kaso. Pipirmahan ko na ang lahat. Wag lang nilang kunin si Lucio sa akin. Pakiusap. Ang babaeng bakal sa aking harapan ay biglang lumambot. Inabot ni Attorney Magsaysay ang aking kamay sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang hawak ay mahigpit at puno ng katiyakan. Isabel, makinig ka sa akin, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi na utos, kundi isang pakiusap. Ito mismo ang gusto nilang mangyari. Gusto nilang sumuko ka. Gusto nilang matakot ka. Kung bibigay ka ngayon, sila ang nanalo. Habang buhay mong hindi makikita ang anak mo. Naiintindihan mo ba? Tumingala ako sa kanya, ang aking paningin ay malabo dahil sa mga luha. Ang tanging paraan para manatili sa iyo si Lucio, pagpapatuloy niya, ay ang manalo sa kasong ito. Linisin ang pangalan mo. Patunayan sa korte na ikaw ang biktima at sila ang mga halimaw. Ito na ang laban ng buhay mo, Isabel. Hindi lang para sa kalayaan mo, kundi para sa anak mo. Ang kanyang mga salita ay dahan-dahang tumagos sa pader ng aking takot. Hinigpitan ko ang hawak sa kanyang kamay, kumakapit na parang isang taong nalulunod. Ang pag-iyak ko ay dahan-dahang humina. Ang takot ay nandyan pa rin. Isang malaking halimaw sa aking dibdib. Ngunit sa likod ng halimaw na yon, isang bagong apoy ang nagsimulang magliyab. Isang apoy na mas mainit, mas mabangis kaysa sa dati. Ang apoy ng isang inang leon na ang kanyang anak ay nasa panganib. Pinunasan ko ang aking mga luha gamit ang likod ng aking kamay. Tumingin ako nang diretso sa mga mata ni Attorney Magsaysay. Ano po ang susunod nating gagawin? Ang family court ay isang malamig na lugar. Ang mga dingding nito ay tila sumisipsip ng lahat ng init at pag-asa. Sa unang pagkakataon matapos ang isang linggo, nakalabas ako ng selda, ngunit ang kapalit ay isang courtroom kung saan ang bawat tingin ay isang paghatol. Nakaupo ako sa tabi ni Attorney Magsaysay. Suot ang isang disenteng blusang ipinadala niya. Ang aking mga kamay ay magkadaop sa aking kandungan upang itago ang panginginig. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Leandro. Sa tabi niya, si Ray, nakasuot ng puti na para bang isang anghel ng kalinisan. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa braso ni Leandro na para bang nagbibigay ng suporta. Ang kanilang abogado, si Attorney Cruz, ay nakatayo ng may kumpiyansa. Ang kanyang mamahaling suit ay isang baluti ng kapangyarihan. Sila ang perpektong larawan ng isang pamilyang nagdadalamhati. Ako ang kontrabida sa kanilang istorya. Ang hearing ay para sa urgent motion ni Leandro. Ang layunin nila, patunayan sa korte na ako ay isang panganib sa aking sariling anak. Your Honor, nagsimula si Attorney Cruz. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. My client, Mr. Leandro Valmoro, is here today with a heavy heart.
Ang tanging hangad niya ay protektahan ang kanyang 5 taong gulang na anak mula sa isang ina na, sa kasamaang palad, ay may kinakaharap na seryosong kaso ng attempted murder. Isang inang marahas at hindi estableng pag-iisip. Ang bawat salita ay isang batong ipinupukol sa akin. Yumuko ako, hindi makatingin sa huwes. Naramdaman ko ang pagpisil ni Attorney Magsaysay sa aking braso. Mandirigma, bulong ng isang boses sa aking isipan, hindi biktima. Dahan-ahan akong nag-angat ng tingin. Nang si Attorney Magsaysay na ang tumayo, ang buong bigat ng silid ay tila lumipat. "Your Honor," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. "Ang pinag-uusapan natin dito ay hindi ang kasong kriminal, kundi ang kapakanan ng isang bata. At ang nag-iisang tanong ay, sino ang mas karapat dapat na mag-alaga sa kanya? Isang ina na ang tanging kasalanan ay ang mapangasawa ang isang lalaking duwag? O isang ama na handang gamitin ang sariling anak bilang sandata?" "Objection!" sigaw ni Attorney Cruz. "Sustained!" sabi ng huwes. "Attorney Magsaysay, stick to the facts." "Very well, Your Honor," sagot ng aking abogada. "The fact is, Isabel Montoya has been a loving and dedicated mother since day one. At para patunayan yan, I call my first witness." Nagulat ang lahat nang bumukas ang pinto at pumasok si Manang Mila. Ang dati naming kasambahay, nanginginig ngunit may determinasyon. Isinalaysay ni Manang Mila kung paano niya nakikita araw-araw ang pag-aalaga ko kay Lucio. Kung paano ko ipinagtitimpla ng gatas, kinakantahan hanggang makatulog. At kung paano ko tiniis ang lahat ng pang-aalipusta ni Doña Serafina nang walang reklamo. "Nakita ko po ang lahat," sabi niya habang nakatingin sa huwes. Si Isabel po ang ilaw ng batang yon, at si Lucio po ang buhay ni Isabel. Sinubukan siyang sirain ni Attorney Cruz sa cross-examination. Pinalabas na isa lamang siyang bayarang testigo, ngunit nanatiling matatag si Manang Mila. Ang kanyang simpleng katotohanan ay mas malakas kaysa sa lahat ng komplikadong kasinungalingan. Pagkatapos noon, tumayo muli si Attorney Magsaysay, hawak ang isang folder. "Your Honor, ang kampo ng petitioner ay iginigiit na ang kanilang kliyente ay kumikilos para sa kapakanan ng bata. Ngunit nais ko pong ipakita ang isang bagay na sasalungat dyan." Ibinigay niya ang mga dokumento sa clerk. Mga bank statements. "These are Mr. Valmoro's bank records for the past week, Your Honor," paliwanag ni Attorney Magsaysay. Ipinapakita rito na noong araw na maaresto si Isabel, isang malaking halaga ang inilipat mula sa kanilang joint account patungo sa personal account ni Miss Rachel Calderon na pasinghap si Ray. Si Leandro ay namutla. "Objection! Irrelevant!" sigaw muli ni Attorney Cruz, ngunit halata na ang kaba sa kanyang boses. "It is very relevant, Your Honor," giit ni Attorney Magsaysay. Dahil sa sumunod na araw, isang stop payment order ang inilabas para sa pondong nakalaan sa St. Luke's Medical Center para sa nakatakdang heart surgery ng batang si Lucio Valmoro. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong courtroom. "Anong klaseng ama, Your Honor, ang mas uunahin pang pondohan ng kanyang kaibigan kaysa sa operasyon na magliligtas sa buhay ng kanyang sariling anak? Ito ba ang taong dapat pagkatiwalaan sa kapakanan ng isang bata?" Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Ang huwes ay nakatingin kay Leandro. Ang kanyang mga mata ay nanliliit sa pagkadismaya. Si Leandro ay hindi makatingin. Si Ray ay parang gustong magtago sa ilalim ng mesa. Sa isang iglap, ang kanilang maskara ng kabutihan ay nalusaw. Ang desisyon ng huwes ay mabilis. "The urgent motion for sole custody is hereby denied." Isang bigat ang nawala sa aking dibdib. Huminga ako ng malalim sa unang pagkakataon. Isang maliit na laban
ngunit isang napakalaking tagumpay. Habang papalabas kami ng courtroom, dumaan kami sa tabi ni na Leandro at Rai. Narinig ko ang pabulong ngunit nag-aapoy na boses ni Rai. I told you she's not as stupid as she looks. This is your fault. Hindi ko sila pinansin. Naglakad ako ng diretso. Ang aking ulo ay nakataas. Ngunit habang naglalakad kami sa pasilyo, biglang tumunog ang telepono ni Attorney Magsaysay. Sinagot niya ito. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ano? Sabi niya sa telepono. Sige, sige. Papunta na kami dyan. Ibinaba niya ang tawag at humarap sa akin. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Isabel, kailangan nating pumunta sa ospital. Bakit po? Si Lucio po ba? Tanong ko. Ang kaba ay bumalik. Umiling siya. Hindi. Ang biyenan mo. Anong nangyari po sa kanya? Nagkamalay na si Doña Serafina. Ang balita ay parang isang malakas na lindol na yumanig sa pundasyon ng aking pagkatao. Nagkamalay na si Doña Serafina, ang tanging taong, bukod sa demonyo, na nakakaalam ng katotohanan. Kailangan nating makarating doon, sabi ko kay attorney. Magsaysay, ang aking boses ay isang halo ng desperasyon at pag-asa. Kailangan kong marinig mula sa kanya bago nila siya maunahan. Yun mismo ang iniisip ko. Sagot niya, ang kanyang mukha ay seryoso. Habang mabilis kaming naglalakad palabas, siya ay nasa telepono na, nakikipag-usap sa warden, humihingi ng emergency court order para sa isang supervised hospital visit. Bawat segundo ay mahalaga. Ito ay isang karerang hindi namin pwedeng ipatalo. Sa loob ng sasakyan ng pulis na nag-escort sa amin, ang buong syudad ay tila isang malabong guhit lamang sa labas ng bintana. Hindi ko ito nakikita. Ang tanging nakikita ko ay ang mukha ni Doña Serafina. Sa kabila ng lahat ng panlalait niya, hindi ko kailanman hinangad na mapahamak siya. At ngayon, ang buhay ko ay nakasalalay sa kanyang alaala. Panginoon, dasal ko sa aking isipan, hayaan niyo pong maalala niya ang lahat. Hayaan niyo pong manaig ang totoo. Sa kabilang bahagi ng lungsod, ang balita ay kumalat na parang apoy. Isang tawag mula sa isang nurse na binayaran ni Rai ang nagbigay alam sa kanila. Gising na siya! Sigaw ni Rai, ibinabato ang kanyang telepono sa pader. Ang puting damit niya ay hindi na mukhang angheliko. Mukha na siyang isang aswang na nahubaran. Narinig mo ba yon, Leandro? Gising na ang nanay mo. Tapos na tayo kapag nagsalita siya. Si Leandro ay nakatayo na, parang isang estatwang gawa sa yelo. Ang kanyang mukha ay blangko sa sobrang takot. Anong gagawin natin? Rai, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Sagot ni Rai, dinuduro siya. Ikaw ang lalaki dito. Ikaw ang anak. Gawin mo ang dapat. Kailangan nating mauunahan sila sa ospital. Kailangan nating siguraduhin na ang maaalala niya ay ang kwentong tayo ang gumawa. Ang kanilang pagmamadali ay puno ng lagim. Ang aming pagmamadali ay puno ng pananabik. Isang karera sa pagitan ng kasinungalingan at katotohanan. Pagdating namin sa ospital, ang hangin ay mabigat sa amoy ng antiseptic at tension. Sinalubong kami ng mga gwardiya ng ospital. Sa dulo ng mahabang pasilyo, sa labas ng intensive care unit, nakita ko sila. Si Leandro, si Rai, at si Attorney Cruz. Isang pader ng mga kaaway na humaharang sa aking daan. Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong ni Leandro, humaharang sa akin. Isa kang kriminal. Bawal ka dito? May court order kami, Mr. Balmoro. Kalmadong sabi ni Attorney Magsaysay. Iwinawagayway ang isang piraso ng papel. At mas may karapatan ng kliyente ko na makita ang biyenan niya kaysa sa babaeng muntik nang pumatay sa kanya. Itinuro niya si Rai. How dare you? Sigaw ni Rai. Karapatan kong malaman ang totoo mula sa kanya. Sabi ko. Tinitingnan si Leandro ng diretso sa mata. Ang Isabel na dating yuyu ko sa harap niya ay wala na. At wala kang magagawa.
para pigilan ako. Ang aming pagtatalo ay pinutol ng paglabas ng isang doktor mula sa ICU. Anong nangyayari dito? Tanong ng doktor. Isang lalaking may edad na at mukhang pagod. Ang pasyente ay nangangailangan ng katahimikan. Doc, sabi ni Attorney Cruz, kailangan lang naming makausap si Mrs. Valmoro. Umiling ang doktor. Gising na nga siya, pero ang kanyang kondisyon ay napakasilan pa. She's suffering from post-traumatic stress and partial retrograde amnesia. Amnesia? Ulit ni attorney. Magsaysay, ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. Hindi niya maalala ang mismong insidente ng pagkahulog, paliwanag ng doktor. Ang huling naaalala niya ay ang umaga ng araw na yon. Kailangan nating mag-ingat. Anumang biglaang pagpilit sa kanyang memorya ay maaaring magdulot ng masamang epekto. Ang puso ko ay lumubog. Ang pag-asang kanina lang ay nag-aalab ay biglang binuhusan ng nagyayelong tubig. Paano kung hindi na niya maalala? Sino ang pwedeng pumasok? Tanong ni Leandro. Isa-isa lang, sabi ng doktor. Tumingin siya sa aming lahat. Tumingin siya sa akin, isang babaeng nakasuot ng damit preso, at pagkatapos ay kay Leandro. Dahil pamilya ang kaharap natin, siguro'y ang asawa ng pasyente o ang anak muna. Pero dahil wala dito ang asawa niya, ang anak na lang siguro. Tumingin siya kay Leandro, ngunit bago pa makahakbang si Leandro, isang mahinang boses ang narinig mula sa intercom ng nurses station. Isang nurse na nakasilip sa bintana ng ICU. Doc, ang pasyente? May hinahanap siya. Paulit-ulit niyang binubulong ang isang pangalan. Anong pangalan? Tanong ng doktor. Ang lahat ay nakatingin sa intercom? Naghihintay. Isabel. Natigilan ang lahat. Maging ako. Hinahanap niya ako. Sa kabila ng lahat, ako ang hinahanap niya. Tumingin sa akin ang doktor. Pagkatapos ay kay Leandro. Bumuntong hininga siya. Sige, ikaw ang mauna. Pero 5 minuto lang. Isang maliit ng ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni attorney Magsaysay. Ang mukha ni Rai ay napuno ng inggit at pagkasuklam. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa pinto ng ICU. Ang bawat hakbang ay mabigat. Pagbukas ng pinto, ang tunog ng mga makinang nagmomonitor ng buhay ang sumalubong sa akin. At sa gitna ng mga tubo at wire, nandoon siya. Si Doña Serafina, maputla, payat, ngunit buhay. Dahan-dahan akong lumapit sa kanyang kama. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Mama? Bulong ko. Dahan-dahan, iminulat niya ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa akin. May pagkalito sa kanyang mga mata. Pagkatapos, isang kislap. Isang kislap ng pagkilala. Isabel? Sabi niya. Ang kanyang boses ay kasing hina ng isang bulong. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ito ay malamig. Opo, Mama. Ako po ito. Tinitigan niya ako. Ang kanyang mga mata ay tila may gustong sabihin. Ibinuka niya ang kanyang bibig. Ito na. Sasabihin na niya ang totoo. Ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay hindi ang inaasahan ko. Ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng takot. Isang purong, hindi maipaliwanag na takot. Pilit niyang binawi ang kanyang kamay mula sa akin. Ikaw, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ikaw ang demonyo. Layuan mo ako. Ang mga salitang demonyo at layuan mo ako ay mga latigong humampas sa aking kaluluwa. Mas masakit pa kaysa sa posas sa aking mga kamay. Bago pa ako makasagot, ang mga nurse at doktor ay mabilis na pumasok sa silid. Ang tunog ng kanilang mga sapatos ay tila umaalingaw-ngaw sa aking pagkatalo. Anong nangyari? Her heart rate is spiking. Sigaw ng doktor. Mula sa labas, nakita ko ang eksena. Si Leandro ay pumasok, yumakap sa kanyang ina, na para bang isang tagapagligtas. Si Rai ay sumunod, hinahaplos ang buhok ni Serafina at bumubulong ng mga salitang pampakalma. Shh, Mama.
It's okay. We're here now. She can't hurt you anymore. Sa mga mata ng lahat ng tao sa silid na yon, ako ang halimaw. Ako ang sanhi ng kanyang pagkasindak. Dinala ako ng mga gwardiya palabas. Ang bawat hakbang palayo ay parang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Narinig ko ang mahinang hikbi ni Serafina, isang tunog na guguhit ng peklat sa aking alaala magpakailanman. Ang biyahe pabalik sa kulungan ay isang mahabang pananahimik. Hindi ako nagsalita. Maging si Attorney Magsaysay ay hinayaan lang ako. Para saan pa ang mga salita? Ang pag-asa na naging pundasyon ng aking lakas sa nagdaang mga araw ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Wala na. Tapos na ang laban. Hindi nila ako paniniwalaan. Sabi ko sa wakas, ang aking boses ay walang buhay, nakatingin sa maruruming kalye ng Maynila. Mismong ang biktima na ang nagsabing ako ang demonyo. Paano ko palalabanan yon? Hindi siya ang nagsabi noon, Isabel. Mahinahong sagot ni Attorney, Magsaysay, hindi nakatingin sa akin kundi sa daan. Ang nagsalita ay ang takot niya, ang trauma niya. Ginamit nila ang kanyang sirang isipan laban sa'yo. Pareho lang po ang resulta, sabi ko nang mapait. Talo pa rin ako. Huminto ang sasakyan sa tapat ng city jail. Bago kami bumaba, humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay hindi na mata ng isang abogado. Ito ay mata ng isang taong nakakita na ng maraming laban, ng maraming pagkatalo. Hindi pa, sabi niya. Hindi nila napanalunan ito, Isabel. Ang katotohanan ay lumihis lang ng daan, nagtago sa mas madilim na lugar. Ang trabaho natin ngayon ay hindi na lang maghintay na lumabas ito. Ang trabaho natin ay sundan ito sa dilim at hilahin palabas sa liwanag, kahit na kailangan nating magkandagasgas. Sa silid ng ospital, ang pag-arte ay nagpatuloy. Si Rai, na may dalang isang mangkok ng mainit na sabaw, ay dahan-dahang sinusubuan si Serafina. Mama, naalala niyo po ba? Bago ang lahat ng ito, malambing niyang sinabi. Nag-usap po tayo. Nag-aalala po kayo dahil palaging humihingi ng pera si Isabel. Sinubukan niyo po siyang pigilan, pero nagalit po siya. Ang bawat salita ay isang butong maingat na itinatanim sa lupang tigang ng alaala ni Serafina. Si Leandro ay nakatayo sa isang sulok, nanunood, isang duwag na kasabwat sa dahan-dahang pagpatay sa katotohanan. Ang isip ni Serafina ay isang kalituhan. Ang mga imahe ay pira-piraso. Naaalala niya ang galit, ang tensyon. Ngunit hindi niya maalala kung para kanino at bakit. Ang kwento ni Rai ang pumupuno sa mga patlang, lumilikha ng isang pekeng alaala na, sa paglipas ng mga oras, ay nagiging totoo para sa kanya. Siya nga ba ang may gawa? Tanong ni Serafina. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. Hinalikan ni Rai ang kanyang noo. Huwag na po ninyong isipin yon, Mama. Ang mahalaga, ligtas na po kayo. Nandito na kami ni Leandro para sa inyo. Pagbalik ko sa aking selda, ang annulment papers ay nandoon pa rin. Isang paalala ng aking kabiguan. Umupo ako. Tinititigan ito. Gusto ko nang sumuko. Gusto ko nang pumirma. Gusto ko nang matapos ang lahat. Ngunit pagkatapos, naamoy ko ang isang bagay sa aking damit. Ang amoy ng adobo ng aking ina. At kasabay noon, bumalik ang kanyang mga salita. Ang pagyuko ay hindi laging tanda ng pagkatalo. Minsan, pagkuha lang ito ng buwelo para sa mas mataas na pagtalon. Kinuha ko ang notebook na ibinigay ni Attorney Magsaysay. Kung hindi ko na maaasahan ang alaala ni Serafina, kailangan kong gumawa ng sarili kong sandata. Isinara ko ang aking mga mata at sinimulang alalahanin ang lahat. Ang bawat maliit na detalye. Ang araw na unang dumating si Rai. Ang araw na narinig kong nag-uusap sila ni Attorney Cruz sa telepono tungkol sa isang investment. Ang araw na nakita kong may ibinigay na sobre si Attorney Cruz kay Rai sa Hardin.
Sinimulan kong isulat ang lahat, ang bawat petsa, ang bawat salita. Hindi ko alam kung may halaga ang mga ito, ngunit isinulat ko pa rin. Ginawa kong isang mapa ang aking notebook, isang mapa ng kanilang mga kasinungalingan. Kinagabihan, habang binabasa ko ang aking mga isinulat, isang gwardiya ang muling kumatok sa aking rehas. Montoya, sabi niya. Ang kanyang mukha ay seryoso. Dala niya ang isang portable radio na nakatutok sa isang news program. Ano po yun? Tanong ko. Itinapat niya ang radio sa rehas para marinig ko. Ang boses ng isang news reporter ang pumuno sa aking selda. Hindi ko ma At sa isang nakakagulat na development, ang biktima sa Valmoro Staircase Incident, ang matriarch na si Doña Serafina Valmoro ay nagbigay na ng kanyang opisyal na salaysay sa mga pulis mula sa kanyang hospital bed. Ayon sa sources, malinaw na itinuro ng matanda ang kanyang manugang, si Isabel Montoya, bilang ang taong nagtulak sa kanya. Ang notebook ay nalaglag mula sa aking mga kamay. Ang huling sinulid ng pag-asa na aking pinanghahawakan ay tuluyan ng naputol. Ito na ang pako. Ang huling pako sa aking kabaong. Ang balita sa radyo ay hindi isang pako. Isa itong pala. Inihahagis ang huling mga tipak ng lupa sa ibabaw ng aking libingan. Napakapit ako sa rehas. Ang aking mga tuhod ay nanghina, handa nang bumagsak. Tapos na. Ang korte ng opinyon ng publiko ay naglabas na ng hatol at ang testimonya ng biktima ang siyang selyo. Kinabukasan, ang katahimikan sa aking selda ay kasing bigat ng isang bato. Hindi ako kumain, hindi ako uminom. Umupo lang ako sa isang sulok, isang buhay na estatwa ng pagkatalo. Para saan pa? Kahit si Attorney Magsaysay ay hindi na siguro babalik. Sino ba namang abogado ang lalaban sa isang kasong ang kliyente ay itinuro na mismo ng biktima? Ngunit sa kalagitnaan ng hapon, ang pamilyar na tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Pumasok siya sa silid bisita, hindi dala ang mukha ng pagkatalo, kundi isang mukha ng nag-aapoy na determinasyon. "Tumayo ka dyan, Isabel," sabi niya. Ang kanyang boses ay walang pasensya. Hindi pa tapos ang giyera. Lumipat lang tayo ng battlefield. Pero narinig niyo po ang balita. Sabi ko nang mahina. Wala na pong saysay ang lahat. Ang salaysay na yon ay bunga ng isang punong nalason. Sabi niya, inilapag ang kanyang briefcase sa mesa. Hindi ito katotohanan. Ito ay manipulasyon. At dahil hindi na natin magagamit ang alaala niya, gagamitin natin ang sayo. Ipinatong niya sa mesa ang notebook na nalaglag ko kagabi. Kagabi, akala mo tapos na. Pero ang totoo, kagabi, nagsimula pa lang tayo. Ang testimonya ni Serafina ang nagbigay sa kanila ng kumpiyansa. At ang mga taong sobrang kumpiyansa, nagiging pabaya. Ngayon, babalikan natin ang lahat ng isinulat mo. Bawat detalye, gaano man kaliit. Sa loob ng sumunod na 2 oras, ginawa naming sentro ng operasyon ang maliit na silid na yon. Binasa namin ng paulit-ulit ang bawat salita sa notebook. Itong pag-uusap ni Ray at Attorney Cruz tungkol sa investment. Sabi niya, tinuturo ang isang entry. Naaalala mo ba kung anong eksaktong sinabi nila? Sinubukan kong alalahanin. Nasa hardin po ako noon nagdidilig. Narinig ko si Ray sa telepono. Masaya siya. May binanggit siyang pangalan. Isang kumpanya. St. Lazarus Realty. Sabi niya, "The deal with St. Lazarus is almost closed. Mama will have no choice but to agree." Iyon lang po ang natandaan ko. Isinulat ni Attorney Magsaysay ang pangalan. St. Lazarus Realty. Pamilyar ang pangalang yan. Nagpatuloy kami. Isang entry tungkol sa isang beses na pagbisita ng isang lalaking hindi ko kilala sa mansyon. Isang entry tungkol sa isang mamahaling kwintas na nakita ko sa leeg ni Ray na hindi naman galing kay Leandro. Ang bawat isa ay isang piraso
ng isang malaking puzzle, ngunit wala kaming mahanap na magdudugtong sa lahat. Balik tayo sa St. Lazarus, sabi ni Attorney Magsaysay, tila may bumabagabag sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. Miguel, Lorna ito, sabi niya sa kausap. Kailangan ko ng pabor. Isang malaking pabor. May pangalan ako ng isang kumpanya. St. Lazarus Realty. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol dito. Who owns it? Who are the board members? Everything. Yes, it's urgent. Very urgent. I owe you one. Ibinaba niya ang telepono. Si Miguel ay isa sa pinakamagaling na private investigators sa bansa. Sabi niya sa akin, kung may baho ang kumpanyang yan, mahahanap niya. Habang naghihintay kami, ang tensyon sa silid ay halos nahihipo. Pagkalipas ng halos 1 oras na parang 1 taon, tumunog ang kanyang telepono. Sinagot niya ito agad. Inilagay sa speaker mode. Lorna, Miguel here, sabi ng boses sa kabilang linya. Interesting ang St. Lazarus Realty mo. Anong nalaman mo? Tanong ni attorney. Magsaysay. It's a shell corporation registered offshore. Halatang ginagamit sa money laundering, sabi ng investigador. Pero hindi yan ang pinaka-interesante. Ang board members ay mga dummy. Pero ang nag-iisang registered owner, ang may-ari ng lahat. Hindi mo mahuhulaan. Sabihin mo na, Miguel, giit ni attorney. Magsaysay. Ang pangalan niya ay Ricardo de Villa. Natigilan si attorney Magsaysay. Ricardo? De Villa? Oo. May record ba sa'yo ang pangalang yan? Napatingin sa akin si attorney. Magsaysay, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla at dahan-dahang pagkaunawa. Isabel, ano ang maiden name ni Doña Serafina? Nag-isip ako. Minsan niya itong nabanggit sa akin noong hindi pa ganun kalala ang pakikitungo niya. De Villa po, sagot ko. Serafina de Villa. May kapatid ba siya? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pananabik. Meron po. Isang nakababatang kapatid na lalaki. Matagal na raw po silang hindi nag-uusap dahil sa isang alitan sa mana. Ang pangalan niya ay Ricardo. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nag-click sa lugar. Ang butones, ang pera, ang pagpilit na baguhin ang testamento, ang St. Lazarus Realty. Diyos ko, bulong ni attorney Magsaysay, napasandal sa upuan. Hindi si Ray ang utak ng lahat. Hindi si attorney Cruz. Sila ay mga kasangkapan lamang. Ang totoong ahas ay matagal nang nagtatago sa damuhan, isang ahas na kadugo mismo ni Doña Serafina. Ang kanilang plano ay hindi lang nakawin ang pera ni Leandro. Ang plano nila ay nakawin ang buong yaman ng mga Balmoro gamit ang isang pekeng krimen para tanggalin sa landas ang 2 tagapagmana, si Lucio at ang nanay niyang si Isabel. Tumingin sa akin si attorney Magsaysay at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang nangiting kasing talim ng isang espada. Isabel, sabi niya, hindi lang natin sila lalabanan, dudurugin natin sila. 1 taon na ang lumipas. 1 taon mula nang gumuho ang mundo ng kasinungalingan ng mga Balmoro. Ang mga pangalan nina Rachel Calderon, Attorney Silvano Cruz at Ricardo de Villa ay nabura na sa mga pahayagan at naging mga numero na lamang sa loob ng bilangguan. Binabayaran ang bawat araw ng kanilang kasakiman sa likod ng malamig na rehas. Si Doña Serafina, matapos ang ilang buwang pagpapagaling, ay tuluyan ng umuwi sa mansyon. Ngunit ang mansyon ay hindi na isang palasyo. Ito ay isang malaking museo ng kanyang mga pagkakamali. Ibinenta niya ang karamihan sa mga ari-arian ng pamilya. Ang buong mana na dapat sana ay para kay Leandro ay inilipat niya sa isang trust fund sa pangalan ng kanyang nag-iisang apo, si Lucio. Ito ang kanyang paraan ng pagbabayad puri, isang tahimik na pag-amin sa kanyang kasalanan. Paminsan-minsan, nagpapadala siya ng mga laruan at sulat para kay Lucio. Hinahayaan ko.
Karapatan ng apo ko na makilala ang kanyang lola, ngunit mula sa isang ligtas na distansya. At si Leandro. Si Leandro ang tumanggap ng parusang hindi kayang sukatin ng anumang korte. Hindi siya nakulong, ngunit masahol pa roon na buhay siyang malaya sa isang mundong siya mismo ang sumira. Minsan, nagpunta siya sa Batangas. Tumayo siya sa labas ng maliit, ngunit maaliwalas na bahay na naitayo ko sa tapat ng restaurant na umuusbong dahil sa sarili kong pawis at dugo. Isabel, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisising matagal nang huli. Patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hayaan mo akong bumawi sa inyo ni Lucio. Tiningnan ko siya. Hindi na may galit. Hindi na may sakit. Ang tanging nakita ko ay isang estranghero. Isang paalala ng isang buhay na matagal ko nang iniwan. Leandro, sagot ko. Ang aking boses ay kalmado na parang dagat sa dapit hapon. Matagal na kitang pinatawad. Pero ang pinatawad ko ay hindi ikaw, kundi ang sarili ko. Pinatawad ko ang sarili ko sa pag-aakalang kailangan ko ng isang tulad mo para mabuo ang pagkatao ko. Pero mahal pa rin kita. Ang pagmamahal ay hindi pananakit, sabi ko. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang pagtalikod mo sa akin, siguro'y kaya ko pang kalimutan. Pero ang pagtalikod mo sa anak natin nung panahong kailangan kanya, iyon ay isang sugat na hindi na kailanman maghihilom. Hindi sa akin, kundi sa kwento nating dalawa. Paalam, Leandro. Tumalikod ako at pumasok sa loob. Hindi na ako lumingon pa. Ang pagsasara ng pinto ay ang pagsasara ng huling kabanata ng aking nakaraan. Sa loob, ang amoy ng kapeng barako at bagong lutong tinapay mula sa aking maliit na panaderya, ang Isabel's Kitchen, ang sumalubong sa akin. Ang sahig ay malinis, ang mga ilaw ay mainit, at ang bawat sulok ay puno ng kapayapaan. Ang dati kong mga kamay na may kalyo, na minsan ay kinutya, ang siyang ngayong nagbibigay buhay sa aking mga pangarap. Lumabas ako sa likod bahay na nakaharap sa dagat. Doon, sa dalampasigan, nakita ko siya. Si Lucio. 6 na taong gulang na ngayon, malusog, malakas, at tumatakbo nang walang takot na habulin ng mga alon. Ang peklat sa kanyang dibdib na natakpan na ng isang matagumpay na operasyon ay isang paalala, hindi ng kanyang kahinaan, kundi ng aming pinag-isang lakas. Umupo ako sa buhanginan, pinapanood ang papalubog na araw na nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang hangin mula sa dagat ay humaplos sa aking mukha, dala ang amoy ng asin at kalayaan. Hindi ko na kailangan ng isang malaking mansyon para maramdamang ako ay isang reyna. Hindi ko na kailangan ng isang mayamang apelyido para maramdaman ang aking halaga. Ang kaharian ko ay narito, sa bawat butil ng buhangin, sa bawat halakhak ng aking anak, sa bawat tibok ng aking pusong natutong maghilom ng mag-isa. Ang sakit ay hindi tuluyang nawala. Ito ay naging bahagi na ng aking pagkatao, tulad ng mga peklat na nagpapaalala sa atin ng mga laban na ating napagtagumpayan. Ngunit wala na ang pait, wala na ang galit. Ang natira na lamang ay kapayapaan. Isang kapayapaang hindi ibinigay, kundi pinaghirapan. Isang kaligayahang hindi hinanap, kundi itinayo. Hindi na ako ang babaeng naghihintay ng sasagip sa gitna ng unos. Ako na ang dalampasigan, matatag, payapa, at buo. At dito, sa harap ng alon at sa ilalim ng langit, tunay na nagsimula ang kanyang kwento. Maraming salamat, mahal kong tagapakinig, sa iyong pagsama hanggang sa dulo ng ating paglalakbay. Ang pagsulat sa kwento ni Isabel ay isa ring emosyonal na paglalakbay para sa akin. Aaminin ko, tila dinurog din ang puso ko habang isinusulat ang eksena kung saan siya ay nasa selda at ginamit ni Leandro ang buhay ng kanilang may sakit na anak
para pilitin siyang pumirma. Isinilang ang kwentong ito mula sa isang simpleng paniniwala na sa kaibuturan ng bawat babae, gaano man siya nasaktan, ay mayroong isang maliit na apoy na hindi kailanman mamamatay. Ito ay isang kwento ng pag-asa, ng paghahanap ng lakas, hindi mula sa ibang tao, kundi mula sa ating sarili. Isang paalala na ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang pagpiling, huwag hayaang ang sakit na yon ang humubog sa iyong kinabukasan. Ngunit, may tanong ako para sa iyo. Kung ikaw si Isabel, matapos ang lahat ng nangyari, kaya mo bang patawarin ng buo si Leandro? Ibahagi mo ang iyong saloobin sa comment section sa ibaba. Gusto naming mabasa ang bawat isa. At kung ang kwento ni Isabel ay sumalat sa iyong puso, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tulad nito.